na may mga kaso sa lokal na korte at kailangan daw munang harapin ng individual na ito ang kaso sa Pilipinas at kung makonvict ay kailangan tapusin muna ang kanyang sentensya bago magpatuloy ang extradition process. Oo, ganun kaya yun. Pero depende, ilalaban ho ng Amerika yan. Kagaya na lang ho ng paglaban natin. Sabi ni Ansala, Asnala, Corebon, 2K na kuryente. 2K na pulis pala, Boss Mark. Alam hindi, tingnan mo ha, 2,719 viewers tayo. Ngayon, ano? Tapos nakita ko yung like natin, no? 669, 669 lang. Aba, siguro yung 2,000 dito, mga DDS, ano? Ayaw mga mag-like. Oh, tuloy. Gayunman, may kapangyarihan daw ang korte na aksyonan ang kaso para hindi ma-delay ang isang valid na extradition request. Si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy ay may mga kasong child sexual abuse at qualified human trafficking dito sa Pilipinas. Oh, sabi dito, happy kami ngayon kasi noong panahon ni Digong, ang mga hinuhuli ay mga mahihirap, papiso-piso, no? Pero ngayon, mga malalaking sindikato at ugat na ang hinuhuli. Kaya, thank you, PBBM. O, tingnan nyo ho. Napapansin at nakikita ng mamamayang Pilipino yan. Kaya kahit na ano pong mga pagsisinungaling ang gawin nila, kahit anong paninira po ang gawin nila kay Pangulong Bongbong Marcos, wala pong mangyayari. Sa Amerika, si Kibuloy ay kasama sa most wanted list ng Federal Bureau of Investigation o FBI dahil sa mga kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children, at bulk cash smuggling. Tsaka yung ano, di ba, yung huli, yung may kasapakat, yung pinapakasal, yung kanilang miyembro, para makapanatili sa Estados Unidos. Pero Camille, may natanggap na bang formal na extradition request ng Pilipinas mula Amerika? Gigi, si Philippine Ambassador to the U.S., Jose Baves Romualdez, ang nagkumpirma sa U.S. na hinihiling na nga ng Amerika na ma-extradite o maibigay sa kanila yung jurisdiction itong ni Pastor Apollo Kibuloy. Hunyo pa raw na-transmit ang mga dokumento sa Department of Justice para nga sana maproseso itong extradition request. Nako po. O ayan, hinihiling na talaga ng Amerika. Basa nga tayo ng comment dyan. Sabi ni Lorna Chua, nag-check tuloy ako. Yes. Nakapag-like na. Sabi ni Ronolfo Arevalo Azul, mga senador, ang alisin, abolish na. Tingnan nyo, nakikita nyo yung mga flood control ngayon. Nakikita nyo yung mga sinasabing mga bawal gawin, no, na mga donasyon, etc. Parang mga dapat kong imbestigahan yung mga senador natin. Ano po? Di ba? Pero paglilinaw ni Justice Secretary Boying Rimulya ay wala pa silang anumang natatanggap na dokumento mula sa Amerika kaugnay nito. Baka sabihin ng Amerika, kayo ha, Pilipinas ha, puro kayo ganito, ganyan. Puro kayo hiling sa amin, puro kayo ganyan, tinutulungan namin kayo. Tapos eto, hiling namin, extradition. May pinag-usapan naman tayo dati. Pero hindi nyo baka maganyan. Ang Department of Foreign Affairs ay wala rin daw natatanggap na extradition request. Paliwanag pa ni Clavano. Hindi pa natatanggap pero naipaliwanag na. No po, na kumbaga, hinihiling na po. Ang DFA dapat daw ang unang makakatanggap ng request bago ang DOJ. Pero sabi ni Ambassador Romualdez, muling ipapadala ng embahada ang kopya ng extradition request direkta na kay Secretary Rimulya. Ang DOJ daw kasi ang unang magdedesisyon kaugnay nito bago magpadala ng law verbal sa DFA. Alam niyo ho mga kababayan, naalala ko lang nung wanted pa si Kibuloy. Ito yung lagi niyang sinasabi. Susuko ako basta walang extraordinary rendition etc. o kung ano man, basta wag lang daw po siyang ipadala sa Estados Unidos. Naku po mga kababayan, mukhang dumating na po.
ang kinatatakutan ni Kibuloy, no? Mukhang wala na pong magagawa yung vibrator ni Kibuloy, mga bossing. Eh dati pag sinabi, pag pinindot ko yung vibrator, yanig daw tayo. Oh, pag sinabing stop, stop daw. Mukhang wala na pong nagawa. Pati po yata yung diamante na doorknob ni Kibuloy, nakalak na ho. Pati po yata yung universe, hindi na pumapanig kay Kibuloy. Huwag nang patagalin si Kibuloy. Bigay na sa US. O at least mag-best friend. Pare, nasaan ka na? Ah, nandito pa ako sa Pilipinas eh. Eh, wala ka pala sa akin, pare. Eh, bakit ba? Nasaan ka na? Nasa Netherlands na ako. Ano? Malamig dito. Masarap. Oh. Di ba? Tapos mga bandang anong buwan na. O, ito, kunyari, natupad na yung pangingibang bansa ni Kibuloy. Pare, natawag ka. Kamusta dyan sa Pilipinas? Pare, wala na ako sa Pilipinas. Parehas na tayong nasa ibang bansa. Nang ibang bansa na din ako. Nasaan ka na ngayon? Dito. Nakakulong na din ako sa Estados Unidos. At yan po ang kwento ng Dos Oblos. Mga kababayan. Dos Oblos. Sabi, sa tingin ko, natitirang DDS na lang dyan ay yung mga bayaran at yung talagang loyalty blinds na mal-educated, na walang konsensya na magsinungaling. Tingin ko ganun din po. Tama kayo. Pointless Inc. May reaksyon na ba ang kampo ni Pastor Kibuloy tungkol dito? Gigi, ayon sa abogado ni Kibuloy na si Atty. Baka busy si busy si Atty. Torion ho, doon sa kaso ni ano ba 'yon, yung singer, yung sumikat to, no, yung si Elias, busy doon sa kaso ni Elias. Saka ka na muna, Buloyski, no? Eh, mas sikat si Elias sa iyo ngayon. Oh. Sa Torion, wala pa silang natatanggap na official document kaugnay nga dito sa nai-report na extradition request ng Amerika. Pero umaasa ang kanilang kampo na hahayaan muna magdesisyon ang lokal na korte dito sa Pilipinas bago ilipat ang pastor sa Amerika. Hindi, ito totoo na nagtataka ako, mga kababayan. Ba't tayo nakibuloy doon sa Estados Unidos? Tingnan nyo ang pagkakaiba. Doon sa Estados Unidos, yung mga nakikita ko na mga kulungan, o siguro baka lang ho yun sa mga movie. Ano po? Pero ang mga nakikita ko po doon sa Estados Unidos, mga kababayan, tipong kakaunti lang eh. Kakaunti lang, hindi yung ganong talagang hindi ho yung ganong talagang kagaya ng sa Pilipinas. Kailangan mong kailangan mong mag-topless ho, mga bossing. Oh. Para makahinga ka dahil sobrang puno na nga nila. Naku, si Roque. Biglang pumasok sa isip ko si Roque. Ang gulo nila, no? Kung ako si Buloyski, sa Estados Unidos, malamig. Mas maluwag ang kilusan. Mas maayos. Kesa naman dito sa Pilipinas. Ba't ayaw niya dun? Si Roque naman, mahilig mag-topless, mahilig sa mga topless. Nagtataka ako. Ayaw umuwi ng Pilipinas. Eh yung mga makakasama niya doon sa Oblo, mga nakatopless na. Oh. Ang gulo nila, no? Una lang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi prioridad na Totoo ba? Kasi po, sa USA po, patay ang parusa. Sa atin, buhay pa. Kaya ayaw nila. Totoo ba? Hindi ko alam. Hindi naman ho kasi ako taga Estados Unidos, mga kababayan. Ito pong bansa na kinaroroonan natin, hindi naman po sakop ng Estados Unidos to, kaya hindi ko alam yung mga batas sa kanila. Si Roque, saang bansa kaya? Supreme Court kasi hawak nila dito. Oh. Yung mga sinasabi, no? Sa 15 Supreme Court, 13 daw yung appointee ni dating Pangulong Duterte. dahil si Kibuloy. Pakinggan natin ang sinabi ng kampo ni Kibuloy. Ayan. We are requesting that the Philippine government We are requesting that the Philippine government would take the high ground. He requested state has the option. Kaso parang ang mas nauna talagang wanted si Kibuloy doon sa Estados Unidos eh. Matagal nang nakapaskil yung pagmumukha ni Kibuloy na may nakasulat na 2 milyon ang pabuya kung sino man ang makakahuli o makakakita o makapagtuturo kay Kibuloy. Diba? Sabi ni Mary Ann, sa kanilang lahat na may kaso, no,
Mark, ang pinakakawawang may kaso si Roque kasi siya ang nagtsatsaga sa kulungan ng Pilipinas. Si Kibuloy sa US, si Digong, si Bongo, si Bato at si Sara sa Dahig. Malalamig po yan. No? At pihado naman po, bibigyan sila. Bibigyan sila ng mga ng kumot para matulog. Tsaka mga ano yun, may mga kama yun. 'Di ba? Although maliit, may mga kama. Sa Pilipinas, karton yung tutulugan. Pero tingin ko, wag kayong mag-alala kay Roque. Kung sakali man na sumuko si Roque doon, nako, kahit karton pa yung hihigaan yan. Ganyan matutulog. Si Buloy, naniniwala pa ako si Buloyski pag natulog, nakadiretsong ganyan, no? Rekta lang. Ganyan lang yon. Kasi kung may katabi, pag pumihit ng ganon, baka maturukan sa wet packs. Pag gumanon, baka maturukan din. Diba? Kapag kay Roque ho, mga kababayan, pag ganyan ang sitwasyonan, nako po! Lintik lang ang walang ganti. No? Baka gabi-gabi po, masaya si Harry Roque. Kasi po may mga kakwentuhan na mga kakosa. Alam niyo naman po si Roque, madaldal ho eh. Kung ano-ano iniisip nyo. Baka, ganyan, di ba si Roque, natulog unang gabi, doon sa oblo ng Pilipinas, saka ganun. Gumanon, pumihit. Naku po! Pag ganun, masaya. Kasi may kakwentuhan siya. Di ba? Kwentuhan tayo. Boss, ano ba? Bakit ka ba nakakulong dito? Ganyan. Kayo kung ano-ano iniisip nyo. Pag kumaliwa naman, dyan naman. Ano yung kino-comment nyo dyan? Ano yung kinokwento nyo dyan? Ano kino-comment nyo dyan? Kakain yan ng ratbutan. sabi ni Shiro Kansaki, kakain yan ng ratbutan. Hindi, pag pumihit na ganun kasi, merong kakwentuhan. No? Araw-araw rin ni Roque, pabalik-balik na lang yan. Dito, ngayong araw. Tapos sa kabila naman. Napasubo na ho, mga bossing. Hindi, matagal nang napasubo si Roque eh. Sa kanyang sa kanyang sitwasyon eh. Naku, puro ducks ang mga preso dyan. Dinakdakan ang ibig sabihin ni Reden Manuel. Naku, puro ducks, dinakdakans. Siyempre yung mga preso, sasabihin doon sa kanilang mga asawa, sasabihin doon sa kanilang mga nanay, pagluto mo naman ako ng dinakdaksan. Diba? Yun yung ibig sabihin niya. Peking duck. Diba? Sabi ni, ito pa si Addictus Rex, bumabalot din, ICC, cross daw. BBC, news ang ibig sabihin ni Addictus Rex, no? Unlimited ang mga topless. kayo ang sasama nyo kay Roque, Pag kasi Roque ang napag-uusapan natin, lumalabas yung mga kung ano-ano ninyong mga kakain ng roast ducks. Si Roque. Kahit harangin pa nila, huhulihin pa. Hindi, ganun naman talaga ang nangyari nun, di ba? Malapit nang mahuli si Kibuloy nung panahon na yun. Bigla silang umentrada. Ang nakikita ko doon kumbaga, para pigilan ang paghuli kay Roque. Kay Kibuloy. Basahin na natin to. We are requesting that the Philippine government would take the high ground. He requested state that the option, if the extradition request is granted, whether to surrender him or not, regardless if the cases are pending or already been decided against him. Baka ang ibala ng Estados Unidos, kami ang nauna dyan eh. Di ba? Matagal nang wanted sa amin yan eh. Tingin ko mga bossing, maibabiyahe yan. No? Hindi ako magpapaligoy-ligoy sa nakikita ko. Ibabiyahe ho yan, mga kababayan. Siguro, hindi lalagpas ang Setyembre, maibabiyahe ho yan. Pero ngayon, pahinga muna tayo. Galing mo talaga, Mark. Nakakaaliw ka. Kasi si Roque basura yan, baliw na abogado na yan. Lagi lang magdadala ng oil si Roque. Gagastos pa. Meron naman pinagprituhan dun. Okay na yun. Magpapahinga muna ako, no? Magkita-kita ulit tayo mamayang gabi. Alas 8 ng gabi, mga boss chipamo, sir. Maraming salamat
And wag niyong kalimutan, 828 lang yung like natin. Tuwang-tuwa kayo dyan. Hagal pa ka ng inyong mga tawa dyan pagka yung may mga topless, tapos 828 lang ang nag-like. Maraming salamat po and God bless po sa ating